So, ito po, devotion po. Yan. Tutuloy po natin yung series po natin na Heaven Begins with a Grateful Heart. Opo, lahat naman po tayo pinagpala, no, church? Tama po? Opo. Yan. Bago po natin simulan, may mga ilang katanungan lang pong nais banggitin sa inyo. Grateful heart. Sabihin niyo po, grateful heart. Grateful heart. Yan. Ito po yung tanong ko. Kailan tayo huli nagpasalamat kay Lord? Yan. Araw-araw po ba? Yan. Then, gaano kadalas tayo magpasalamat? So, yun. So, ito po yung tatalakayin natin ngayong umaga. So, yan. Aking pong itatalakay is sa libro ni Luke. Luke chapter 17, verse 11 to 19. So, sa chapter 11, sa verse 11, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus na lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila ay naglalakad, lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Yan. Sinabi ni Jesus sa kanya na tumayo ka at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So, ayun po. Ang tatalakayin po natin ngayon is yung 10 taong may ketongin. So, ano po ba yung ketong? So, ano po ba yung pinandidiringan po siya, di ba? So, kumbaga parang ano po siya, isolated, kumbaga. So, ayun po. Na, kumbaga sa ibang tao na nandidiri, na di pwedeng lapitan kasi nakakadiri, kumbaga madumi, nakakahawa. Yan. Yan po yung ketongin. Yan, yung, kumbaga parang sila ay, sila ay pinagawa ng lipunan, mapag-isa at wala nang pag-asang natitira. So, ayun po. Sila ay 10 na pinagaling ni Jesus. Yan. Tapos, ito po yung 10 na pinagaling, pero after po nun, isa lang yung lumapit para magpasalamat sa kanya. So, ayun po. Isa lang yung nagpasalamat. Kumbaga, yung, asan na yung siyam? So, parang, nandito na, isa lang yung, kumbaga, nagpasalamat kay Jesus. So, asan na yung siyam? Kumbaga, parang sa atin po ba sa, ano po natin ay, lagi po ba tayong, pag natupad na natin yung mahihiling natin is parang nawawala na ba tayo sa daan natin pabalik sa kanya, kumbaga di na tayo ulit nagpapasalamat. So dapat hindi po ganun yung katulad po nitong isa nito, yung siyam ay kumbaga Hudyo, then yung isang bumalik is Samaritano, kumbaga isang dayuhan. So ayun po. Yan. So dapat sa lahat po ng ating nangyayari sa buhay is dapat po tayo magpasalamat. So ayan po. Yung nabanggit ko po kanina, nasan po yung siyam na nawala. So ayun po. Kapag po ba nanghingi tayo sa Diyos, natanggap na natin ang sagot, bumabalik pa ba tayo sa Kanya. So yan, katulad po. Ano po ba yung mga minihiling natin na blessing sa Diyos? Pagpapagaling, healing,
blessing, opportunity, or sa mga kabataan ngayon is matapos yung kanilang pag-aaral. So, ayun po. Dapat po, hindi po natin makaligtaan na magpasalamat sa Diyos. So, ayun. Then, madali tayong humingi. So, ayun. Katulad nga po, kumbaga, pag may hinihiling po tayo sa Kanya, kumbaga, parang napakabait natin. So, lahat po ng mga ipapasting tayo, halimbawa, na para matupad yung ating mga hinihiling. Pero after nun, napapubuli po ba natin na bumalik o magpasalamat sa Kanya? So, yan. Ayan, yung mga hindi po natin dapat kalimutan is don't forget the giver. The blessing should be lead us back to the blesser. So, ayun po. Kailangan po natin siyang pasalamatin in little way or big way. Marami po tayong mga talentong binigay sa atin na pwede natin ibalik sa blesser. So, kumbaga, pagpapasalamat po is malaking bagay na po. At yung makatulong po sa iba is na makabalik sa pananampalataya is napakalaking bagay na po yun. Then, ayun, gratitude is more than thank you. So, kung tayo po ay lubos na pinagpapala ng ating may kapal is kailangan po natin ibalik sa mas nangangailangan din sa atin. So, in terms of kung saan tayo blessed, financially ba, physically, then yung mga talents na binigay sa ating talento, both sa music, sa preaching, and then sa pakikipagkapwa. Then, small or big things. So, ano po ba yung mga small at big things? So, katulad po niyan, small na pagbibigay salamat. Ngayon po, nandito po tayo ngayon sa church. Kumbaga, gumising pa po tayo ngayong umaga. So, isang malaking blessing na po yun. Yung iba, hindi na nagigising. Diretso, So, ayun. Then, yung mga malalaking blessings na natatanggap po natin, yung mga opportunity, and then yung, ayun po, yung masagana po tayo, may nakakain tayo ng 3 beses ang araw, minsan may merienda pa. So, ayun, malaking blessings na po yun. Yung iba, walang makain. So, ayun po yung mga dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Yan. Yan. Give thanks in all circumstances, for this God's will for you in Christ Jesus. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Open heaven is not just about receiving. It's also having a heart that recognizes. So, pag tayo ay lubos na pinagpala, makikita natin sa ating mamukha pa lamang na tayo pinagpala ng Diyos. Yan. Kumbaga tayo po ay willing na magbigay ng oras, ng resources para sa ikaunlad ng ating church. Then, ayan po. Ito po yung summary ng aking devotion. Ito po yung tanong ko po sa inyo. Sa picture na to, saan po tayo dyan? Sa dawa na bumalik o sanay na nag-forget? Yan. So, ayun po. Dawa, di ba? Tama? So, even in small and big or big things, we should give thanks to God every time. Okay? Let us be the one who remembers, be the one who comes back, be the one who gives thanks, and be the one who gives the glory. Yan. Ayun po, maraming salamat po. To God be the glory. Thank you. Amen. Praise God in everything. Give